Isa-is na po ng magandang umaga. Po, ay kanina sa balita ay sinasabi mga kasama, abay yung ICI mayroon ng petsa, no? Para sa pre-trial hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Yung pre-trial proceedings na sinasabi, ito po ay gaganapin sa February 23. Opo, ito yung itinagda ng International Criminal Court, pre-trial Chamber 1. At sa 25 pahinang ruling, ibinasura ng Chamber ang hiling na indefinite adjournment ng kampo ni Duterte dahil sa umano'y cognitive impairment ng dating Pangulo. Kaugnay niyan mga kasama, nasa linya po natin ngayon si Attorney Gilbert Andres, Center Law Executive Director and ICC Listed Counsel. Attorney, good morning po. Magandang umaga po. Opo. Okay, Attorney, ano po ba ang maaasahan rito, no, ng mga sumusubaybay dito sa pre-trial proceedings laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity? Asahan po natin na tuloy na po yung confirmation of charges hearing po sa February 23. Oo, Lunes po yun. At from 9:30 a.m. hanggang 4 p.m. po. Opo. Meron lang pong 7-hour time difference between the Netherlands at ng Pilipinas po. At opo, dito sa binabangkit niyo pong confirmation of charges ng hearing ng dating Pangulo, ano pong mangyayari dyan? No? Ito'y para sa kabatiran lamang ng ating mga tagapakinig. Opo. Para po maintindihan natin, wala talaga siyang mahalintulad dito sa Pilipinas. Pero ito po ay isang pamamaraan para po malaman kung yung 3 counts po laban kay Mr. Duterte, itutuloy po ba sa trial proper? Kasi pre-trial pa lang po tayo. So yun pong magiging tanong po. Itutuloy ba itong 3 counts na to sa trial proper? At yan pong magiging duty po ng prosecutor, papakita po ng deputy prosecutor nga na ituloy nga dapat. At magsasalita din po yung mga biktima patungkol po sa mga harm po nila na nasuffer po dun sa war on drugs at magpepresenta din po yung defense. Okay. So, ilalatag din rito lahat ho ba yung mga ebidensya? So, hindi po talaga lahat ng ebidensya. Bagkus yung ebidensya lang po na magpapatunay na dapat nga ituloy sa trial proper. Actually, meron ngang technical term lang substantial grounds to believe. Ganun lang. Ebidensya para mapakita na there's substantial grounds to believe na si Mr. Duterte nga ang siyang nag-commit ng mga crimes charge at dapat po ituloy sa trial proper. So hindi po talaga proof beyond reasonable doubt kasi yun na po yung sa trial. Opo. Okay. So ito po ay isa lamang sa mga hagbang para papunta na doon sa mismong trial proper, sa mismong kaso na isasampa laban kay dating Pangulong Duterte. Opo, tawag nga po namin ito. Ito yung unang hakbang po. Okay. Well, sa panig na... Marami pa po mga hakbang. Ibig sabihin, mahaba-haba pa pong usapan. Opo, mahaba-haba pa po. Ganun po talaga ang proseso sa ICC. Talaga pong sinaalang-alang nila yung mga rights po lahat ng parties po. Well, dito ba sa pre-trial, meron ho bang kapangyarihan na posibleng ma-dismiss na o ibasura? Now, 3 po yung pwedeng maging yung kaso, oo. Po ng pre-trial chamber. Ang una pong pwedeng maging decision, i-confirm po yung charges po, yung 3 counts. Now,
isang pwedeng decision din to decline the confirmation ng charges. So hindi po ginagamit yung term na dismiss kasi pwede namang mag-file pa ulit yung prosecutor. So ang technical term po is to decline the confirmation. At pwede din pong i-adjourn ng hearing at para i-question prosecutor. Okay, attorney? Ng charge. Oo, medyo nawawala-wala po yung signal po ninyo. Okay. Pakiulit nga lang po yung binabanggit po ninyo. Pwedeng i-decline. Okay. Hindi yung termino na i-dismiss, kung hindi binabanggit ninyo, pwedeng i-decline. Okay. Okay. Pag sinabing pwedeng i-decline, anong ibig sabihin ho nito? Ibig sabihin lang, hindi po na kumpirma yung charge pong yun, yung count pong yun. Opo. Laanin po natin, 3 po yung counts nung crimes against humanity for murder na chinarge po laban kay Mr. Duterte. Opo. So kada count po, yun, isasalang po yun sa confirmation charges. Opo. So ano yung mga posibleng magiging dahilan kung sakasakali madi-decline yung ilang dito sa mga isinampang kaso? Actually, titingnan lang talaga nung pretrial chamber kung ano po yung ebidensyang sapat para po magkaroon ng substantial grounds to believe. So yun po yung magiging sukatan po. Yun yung technical terms. Meron bang ebidensya, sapat na ebidensya para makapakita na substantial grounds to believe nga yung taong naging suspect ginawa niya ba talaga yung crime na yun. So yun po yung magiging sukatan po yun. Opo. Substantial grounds to believe. So ang mga ebidensya ho ba rito ay magbabase doon sa ilalatag ng mga abogado ng di umano'y biktima ng crimes against humanity? Attorney? Na magpapakita na dapat ituloy ito sa trial, yung substantial grounds to believe, yung po ang kanyang nakatalagang duty sa kanya. Doon naman po sa hanay namin, abogado ng mga biktima, papakita po namin kung ano yung suffered harm, ano ba yung naging dagok sa buhay ng mga biktima dahil sa war on drugs. Sino bang mga namatay? Sino mga kaanak nila? Ano bang mga psychosocial na naging epekto sa kanila? Psychological o mental, physical. So, yun po yung sa mga biktima naman. Opo. So, gaano po kahalaga itong although sabi nyo nga, mahaba-habang proseso at usapin pa ito, pero ito ay pag-uumpisa na ng pag-usad, di ba, attorney? Opo. Para papunta doon mismo sa kaso, laban kay dating Pangulong Duterte. So gaano po ito kahalaga yung pre-trial, lalo tigit sa panic ng mga biktima? Ay, napakahalaga po kasi ito yung first base kung sa baseball pa Oo. Kasi dito malalaman kung ano ba talaga yung mga charges na kumpirmado laban kay Mr. Duterte. Kaya nga tawag confirmation of charges. Kasi ikukumpirma pa lang yung mga sakdal laban sa kanya. So ano yung 4 na sulok ng sakdal sa kanya na kukumpirmahin ng pretrial chamber para ito po yung magiging batayan doon naman sa trial proper. Kung matutuloy nga sa trial proper. Opo. Handang-handa po ba sa panig ng mga complainant dito sa mga biktima, dito sa mga ilalatag na lalo tigit mga ebidensya laban sa dating Pangulo? Opo, so naghahanda po kami. Oo, sa panig naman ng mga biktima. At amin ding pag-aaralan. At talagang paghahandaan po itong confirmation of charges. Dahil ito po ay kauna-unahan sa kasaysayan po ng Pilipinas.
Mhm. So pinaghandaan po namin siya at tataguyod kami at nakikipagpulong sa aming mga kliyente po. Opo. Pero, sabi nyo nga, ilang taon din mahigit ba 1-2 taon na bago umusat itong kaso uli, di ba? Ni dating Pangulo. Of course, karapatan din ng panig ng dating Pangulo para depensahan ang karapatan, di ba, ng dating Pangulo. Pero sa panig po ng mga nagrereklamo, kayo ho ba ay optimismo pa rin, attorney, na may kahahantungan itong kasong ito? Dahil yun nga ang nakikita natin, napakabagal, although etong pre-trial, sabi nyo nga, nasa first base. Pero kung titignan natin, ang tagal, di ba, bago umabot sa first base pa lang. Oo, ganito po kasi yun, hindi natin alam kasi yung hakbangin na gagawin ng defense, At talagang kung mayroong fina-file ng defense, nililitis talaga pong hinihingan ng mga views at concerns sa prosecutor at sa mga biktima. Kaya po, alam naman natin, dapat September 23, ngunit nag-file ngayong yung defense ng resetting at pati na rin yung sa fitness to stand trial. Kaya ito po, buti na lang at talagang na-desisyon na po ng pre-trial chamber. Kaya talagang antabayanan lang po natin, talagang konting pasensya pa at talagang panalangin po, lalo na po sana yung mga biktima at usad din po itong prosesong ito. Lalo tigit ang depensa rito ng panig ng dating Pangulo, yung kalusugan. Okay? Yun ang kanilang rito ipinaglalaban din na mukhang sa edad at kalusugan ng dating Pangulo hindi na kaya nitong humarap pa sa ganitong klaseng hearing. Although sinabi naman, ay binasura naman ito, di ba? Sa 25 pahinang ruling ng Chamber ang hiling ng definite adjournment ng kampo dahil sa, isa na dyan yung kanyang medical assessment kay dating Pangulo. Pero sa tagal ng usat Pero kayo ho ba ay umaasa na kaya pa ring harapin ito ng dating Pangulo? Opo, at yan na rin po naging desisyon ng pre-trial chamber, na talagang fit to participate dun sa pre-trial proceedings. Kaya dahil lang yan sa desisyon ng pre-trial chamber, tuloy na po ito. Confirmation charges here. Okay. So ano pang inaasahan ninyo rito sa kaso laban kay dating Pangulong Duterte? Ano pa yung mga susunod na habang din na gagawin po sa panig ng mga biktima, ng complainant? Well, sa hanay naman po ng mga biktima, talagang lang po kami, naghahanda, nagko-coordinate po, at handa naman po kaming views, concerns po ng mga biktima. Patuloy pa rin ho ba kayo sa pangangalap ng mga iba pang ebidensya, attorney? O may hawag na po yun na yun, sapat na ho yung mga bit-bit yung ebidensya para rito sa kaso? Actually, yung talagang pinanghawakan namin ay yung mga victim statements, Kasi meron po silang nakalatag doon sa kwento po patungkol sa mga kaanak nilang namatay. At pati na rin po yung naging perwisyo po sa kanilang buhay. So yun pong pinanghahawakan po namin. Alright. Attorney Gilbert, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Sir Rad. Mabuhay po tayo. Thank you very much.